Kapitulo 1, 3. Ano na gagaya ko si brother eh, yung mga ganyan style ng brother. Brother eh, sa tagal ng pagsasama natin mga kapatid, yung mga estilo o paraan kung paano magbigay ng pabalita sa mga tao ay tayo ay nagkakaroon ng magandang karanasan. No? Ating na ibabahagi na mayroong kasiyahan. Ano po? May nahanap na kasiyahan. Sino yun? Hindi. Tuloy ka. Kaibigan niya. Ay, yung mga kaibigan niya, no? Oo. Kaibigan ni Reyes. Dito ba? Sige, sige. Wala sa natin. Welcome po. Alisin mo yung Isang sarili mo. taling pa ay nandito sa panahon ng Ate, tagilin mo sa sarili mo. yan. Yan po. Na alam po, ating ituloy ng mga kapatid po, atin na po ituloy. Na sa ating kalagayan ay anuman tayo mahirap mga kapatid sa lipunan ito. Na mayroon tayong pagpapala na mas higit pa sa napakayamang tao sa mundo. No? Yung pagpapala na kung saan mula sa langit. No? Mula sa langit, brother Ben. Alam mo yung mga nagbasahin natin sa Episo 1. Episo 1 sa Rabe. Galatan 3. Anong sabi sa 3 mga kapatid? Basahin mo sa Rabe. Ito po, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Tingnan mo mga kapatid. Yeah. Mayroon na agad tayong mga pagpapala. Mula saan? Sabay. Sa langit. Okay. Isipin natin. Ay mga sabalista, mga administra na mga dupa. Mga mahihirap yan. Naalala ko, brother Ben. Brother, yung tayo nagpunta doon sa Coliseum, Laguna Coliseum. Yes, yes. Yeah? Di ba? Alam mo, Sister Ben, Sister Mylene, pagdating namin, sabi nila, yung mga administra ay mga mahihirap. Pero doon, brother, di ba, makita, iba't ibang uri ng sasakyan, araw na lahat. Kami lang yung mahirap. Di ba? Oo, mga kapatid, nakikita natin. Kaya, mapapalad yung mga, may maraming pagpapalad na tanggap sa sanlibutan ito sa ating kasalukuyan. At ganoon din, yung pagpapalad ng mula sa langit, nararanasan din nila para nila. Purihin ang Panginoon. No? At ngayon, kayo mga kapatid, ano yung mga pagpapalad na mula sa langit sa Sister Arbe? No? Ituloy mo Sister Arbe sa 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. O, tingnan mo. No? Ano yung pagpapala? Ang blessing. Ikaw at ako ay Kanyang pinili na. Pagkapili sa atin para mo din. Yun ang pagpapala na natin natanggap. Blessing. No? Pero mo, bago pa itinatag ang sanlibutan, mayroon na kagad nakatakta sa iyong pagpapala, brother Ben. Ang pagkapili. Ano nga ang pagkapili? Mga kapatid. Ang pagkapili. Alam mo rin mga kapatid, ang pagpili ng Diyos sa atin ay napakahalaga. Alam mo, tayo nagkasala pero pinili pa rin tayo ng Diyos. Nagkasala tayo. Ibili pa ang kamay ng ating Panginoon Jesus sa krus para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. No? Kaya, dapat tayo tumugon. Sapagkat ikaw at ako ay pinili ng Diyos mula pa itinatagal sa libutan. Ngayon, marami taong tumatanggi. Marami na yung tumatanggi. No? Ang pagkapili
pagkapili sa bawat isa sa atin, ay maraming taong tumatanggi. Yung pagkapako ni Kristo sa cross ay hindi nila binibigyan ng pahalaga. Tinatanggihan nila mga kapatid. Ano po? Alam mo mga kapatid, nung tayo nasa kadiliman pa, anong ginawa ng Diyos? Binili tayo ng kanyang dugo. Doon sa krus. Ano po? Kaya ang dapat natin gawin mga kapatid, napakagandang ginawa ng Diyos. Sana yun makakita, brother, First Peter sa yung tayo'y hinamo sa kasalanan, dinala tayo sa kabilang ginalas na kaliwanagan. Sa unang Pedro, First Peter 3:5, Kapitulo 2 yun. Kapitulo 2. Ay, mga kapatid, may ang gig ng ano po eh, memore eh. Kaya, lang mabuti nandito yung ating, ano, no? Hindi kasi yung naka-outline, brother Ray, hindi ako naka-outline, kasi hindi ko alam eh, na ako pa naman sa salita. So, pero alam ko kung saan makikita. No? Alam mo saan makikita? Sa 1 Peter, Chapter 2, verse 9. oh, okay. Ano ba tanda na nandiyan ang ating editor? Ano po? Wala tayo naman. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tama na. Ano sabi? Ito ang sabi mga kapatid. Yeah, ito na. Pabasahin. Oh, basahin na si Terwet. Basahin mo si Terwet. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Tingnan mo mga kapatid. Oh, hindi pa tayo magpasalamat sa blessing ng Panginoon. Napakalaking blessing yan mga kapatid. Alam mo ninyo, tayo ay nandun namumuhay sa magulong sa lipunan, namumuhay sa mga pagkakasala. Ngunit ang ginawa ng Diyos, tayo kanyang pinili. Napakagandang talata mga kapatid. Tayo inano niya at tayo dinala sa liwanag, kagilag-gilalas na kaliwanagan. Alam mo bakit mga kagilag-gilalas, brother? Ito ay yung tayo dadalhin doon sa makalangit. Ang ating Panginoon Jesus ay wala kayong dito sa ating kasama. Pag-alis siya, nagsabi siya ng pangako, brother Will. Let not your heart be troubled. Huwag kayong magugulit, mayahan ang inyong mga puso. Ako'y pupunta sa aking Ama. At kayo'y aking ipaghanda ng kalalagyan. At kung ako'y makagawa na ng inyong kalalagyan, ako'y babalik dito. Ako mismo ang babalik dito. At kayo lahat ay aking kukunin dito at dadalhin doon sa aking inihanda. Wala pa ikinadagang sinulan. Di ba? No? Ang magpapili sa akin kasi, mula pa sa magdadatag ng salibutan. Kaya ang salita ng Panginoon sir, laadahin tayo na doon sa langit, mula pa ikinadagang ng salibutan. At inihanda niya para sa atin yung mga kapatid. No? Pero maraming mga tao mga kapatid lang, nagtatanggi. Ano? Marami. Yan sa ating mga kapaligiran mga kapatid, pag sinabi natin, Brad, naniniwala ka ba na babalik ang ating panang ikaw ay kukunin at dadalhin sa langit? Ah! Maniwala man dyan. No, nakakalungkot mga kapatid. Gagantihan ka ng salita ng ganyan. Yung para open-minded ka lang para makapasok ang balita para sa kanila. Ay sasabihin, hindi ako naniniwala dyan. Pansin mga kapatid. Maraming tao yun. Na kung saan pag sinabi mo, maghanda ka, Brad. Dati na ang ating pag nangyayari na ang mga palatandaan sa buong salimutan. Nangyayari na ito. Gira, tagutom, sunog, lahat. Paghulog ng mga bituin sa langit, pagdilim ng buwan, pagdilim ng araw. Lahat ito. Sabi nga ng mga alagad, Panginoon, ano bang mga palatandaan? Ikaw ay malapit na babalik. Napakaraming sinaysay ang Panginoon sa Mateo 24, mga kapatid. Nandoon lahat. At ang sabi nga ng Panginoon, kung kayo ay pabalik na sa buong sanlibutan, ako'y babalik na. 24:14 ng Mateo. No? Basahin mo sa dalawin. Na pag kayo, ay, hindi ko mapagano kasi mga kapatid kasi wala akong outline kasi mahirap, brother.
Basahin mo Sister Rene. Ito po. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Yan mga kapatid. Diba? Matapos niyang banggitin lahat ng mga palatandaan sa kanyang huling pagbabalik, ano sabi niya? Darating ang wakas. Malapit na mga kapatid. Nakikita natin yung mga pangyayari sa Cebu. Nakakaawa mga kapatid yung ating mga kababayan doon. Pero bulusong yung mga bahala kung saan bahay na konkretong basag. Di ba? Nakakalungkot kaya isipin. Pero ilan kaya ang mayroong pananampalataya kay Kristo na nakaranas ng gayon? Walang pili yun eh. Adventista ka man o ano pa mang pananampalataya yung kinaaniban mo. Walang pili, lahat yan. No? Kaya, ang mapala doon mga kapatid ay yung mayroong pagtanggap kay Kristo. Na anuman ang karanasan, mamatay man o ano pa, basta may Kristo sa kanilang puso. Pagdating ni Kristo, unang tatawagin ng Sister Maylene. Pagtunog ng trumpeta, yun ang unang makarinig sa libingan. Kung saan mang dako sila naroon mga kapatid. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos sa kanyang pagbabalik, lahat ng kanyang mga anak na tinawag niya sa pagkapili sa ating kapanahonan ngayon, unang babangon